Hello po Sir Nebkero. Sana po ay makarating sa iyo itong kwento ko. Isang karanasan na paulit-ulit kong binabalikan sa isip. Ako po si April. Noong nagbabangluksa kami sa lola ko, may kakatuwang nangyari na hindi ko alam kung guni-guni o malikmata lang. Isa akong domestic helper sa abroad. Bago pa ako umalis noon, si Lola Hermina tutol na tutol sa pag-alis ko. Aminado po ako ang favorite ni Lola sa mga apo niya. Alam din po yan ng lahat ng kamag-anak namin. Kaya naman spoiled na spoiled ako sa lola ko. Medyo inabot lang ako ng malas sa trabaho dito sa atin. Kaya naisipan kong mag-abroad. Pero si Lola, nung malaman na sa ibang bansa na ako magtatrabaho, ayaw niyang pumayag. Hindi talaga niya ako kinibo ng halos 1 linggo. Inamo-amo ko si Lola. As in sinuyo ko talaga ng todo, Sir Neb, para maintindihan lang niya yung desisyon ko. Alam ko na nag-aalala lang siya, pero kailangan ko talagang gawin para rin sa kanila ni na mama at papa. Napakalma ko naman si Lola. Binati na rin niya ako pero ramdam ko yung panlalamig niya sa akin hanggang sa makaalis na ako. 1 taon na ako sa abroad nung makarating sa akin ang balita na wala na si Lola Hermina. Basta hindi na lang daw nagising. Hindi pa ako makauwi nun kasi 2 taon yung kontrata ko. Kaya yung puso ko parang pinipiga sa sobrang lungkot. Iyak ako ng iyak kahit habang nagtatrabaho. Gusto ko kasing makita si Lola sa huling sandali pero wala akong magawa. Nakauwi lang ako nung magbababanglok sana si Lola. Doon ako sa bahay niya tumuloy. Grabe yung pakiramdam ko. Ibang klase yung lungkot na bumalot sa akin kasi sobrang na-miss ko si Lola. Pero hindi ko na siya makikita. Kinabukasan ng pagbababangluksa namin kay Lola, halos lahat ng kamag-anak namin nagpunta. Habang nagdarasal kami sa harap ng larawan ni Lola na may nakasinding kandila sa magkabilang gilid, biglang nag-iba yung pakiramdam ko. Parang lumamig yung hangin. Nayakap ko tuloy yung sarili ko. Tinanong ko si tita na katabi ko kung nilalamig din ba siya. Umiling siya at sinabing ang init-init nga raw. Kahit gabi na mainit pa rin. Medyo kinabahan ako sa puntong yon. Yung katabi ko naman sa kanan na pinsan ko, tatanungin ko rin sana, pero bigla siyang nagpaypay. Ibig sabihin ay naiinitan din. Ako lang yata yung nilamig nung oras na yon. Naisip ko agad kung tinabihan ba ako ng kaluluwa ni Lola. Matapos yung dasal, kumain na kami ng niluto ni Mama na sopas at palabok. Habang kumakain, natigilan ako kasi nakita ko si Lola sa pintuan, nakamasid sa amin. Para akong naestatwa, Sir Neb. Nakatitig lang ako sa pintuan. Tapos sa gilid ng mata ko, nakita ko rin si Lola na nakaupo doon sa rocking chair niya. Pagtingin ko sa kusina sa bandang lutuan, nandun din siya. Kahit sa ang sulok ng bahay ako tumingin, nandoon si Lola. Nakatingin lang sa akin. Nangatog yung tuhod ko sa sobrang nerbiyos, Sir Neb. Tapos napaiyak ako. Oo nga, gusto ko ulit makita si Lola. Pero sa ganoong paraan, hindi ko kakayanin. Kaya nahimatay ako. Nung magising ako, nasa ilong ko yung pinapaamoy nila na white flower. Nakahiga na ako sa sofa at pinapaypayan ng pinsan ko. Inabutan ako ni Mama ng tubig at tinanong kung anong nangyari sa akin. Hindi na ako nagkaila, Sir Neb. Sinabi kong nakikita ko si Lola sa bawat sulok ng bahay. Sa pintuan, sa tumba-tumba niya, sa kusina at sa iba pa. Nagkatinginan sila at nagkatakutan na. Ako naman ay hindi makapaniwala sa nakita ko. Sa pagkakaalam ko kasi wala naman akong third eye. Never pa akong nakakita ng multo o kakatuwang nilalang. Sabi ni Mama, baka raw nagpapaalam lang sa akin si Lola. Kasi nga hindi naman ako nakauwi nung namatay siya. Ganun na lang din yung iniisip ko, Sir Neb. Sa huli ay humingi na lang ako ng tawad kay Lola. Sana lang hanggang ngayon ay ginagabayan pa rin niya ako.
Ako po si Melissa, Sir Neb. Isa po ako sa masugid niyong listeners. Gusto ko rin pong ma-share sa inyo yung naging karanasan ko nung isama ako ng boyfriend ko sa pagbababang luksa nila sa lolo niya sa Quezon. Masaya akong makarating sa malayong lugar. Taga rito kasi ako sa Tondo at wala akong ibang nararating na lugar kundi dito lang din sa amin. Kaya naman sobrang excited ako nung isama ko ng boyfriend ko sa probinsya nila. Kahit pa nga yung okasyon ay babang luksa. Yung bahay ng lolo niya, halatang bahay pa nung unang panahon. Maraming bahagi ang sira na. Sabi ni Riley, yung boyfriend ko, gusto raw na iparenovate yun ng papa niya. Pero ayaw ng lolo niya, maski nung buhay pa yung lolo niya. Ayaw din ito. Gusto nilang ma-preserve kung ano talaga yung orihinal na itsura ng bahay. Ayaw makipagtalo ng papa niya. Kaya hinayaan na lang daw nila kung ano ang gusto ng mga magulang. Para sa akin medyo creepy nga yung bahay. Feeling ko may makikita akong multo anytime. Lalo na sa gabi kasi napapalibutan yon ng puno at malalagong halaman. Hindi yata ako tatagal tumira sa ganoong lugar at bahay. Tapos nalaman ko rin sa boyfriend ko na yung lolo at lola niya ay sinasabing mambabarang, kaya lalo pa akong nakaramdam ng takot. Yung lolo lang kasi niya ang patay, yung lola niya ay buhay pa. Nung ipakilala ko ni Riley, tinignan ako ng lola niya mula ulo hanggang paa. Tapos yung tingin niya sa akin parang may kakaiba. Nakakatakot siyang tumingin, Sir Neb. Ewan ko ba? Sabi ni Riley, wag ko na lang daw pansinin kasi ayaw talaga ng lola niya ng bisita. Ayaw ng may ibang tao na nagpupunta sa bahay nila. Kaya yung papa niya nung maliit pa, sobrang paghigpitan ng lolo at lola niya. Buting araw nakapag-asawa pa yung papa niya. Matapos yung pagdarasal para sa pagbababang luksa nila, naging busy na ang lahat sa pagkukwentuhan. Yung lola niya nasa isang sulok lang, ni hindi nga sumama sa pagdarasal. Para bang inaantay lang niya na umalis na lahat ng tao. Ako naman, nililibot ni Riley sa may kalakihan ding bahay. Sabi niya matagal din daw siyang tumira sa bahay na yon, kaya na-miss niya. Tapos tinuro niya sa akin yung dating kwarto niya na ginawa na lang bodega kasi hindi na nga sila umuuwi roon kahit bakasyon. Pumasok kami doon sa kwarto. Naupo ako sa papag habang nililibot yung tingin ko. Halos lahat ng bagay doon ay luma talaga. Si Riley naman, kinuha yung mga lumang album sa cabinet. Tuwang-tuwa siya habang kinukwento sa akin yung tungkol sa mga pictures doon. Nung ibabalik na niya yung mga album sa cabinet, natabig niya yung maliit na bolang nakapatong sa ibabaw. Gumulong yon papasok sa ilalim ng papag. Sinilip ko kung kaya kong abutin. Pagsilip ko, Sir Neb, nakita ko ang isang malaking kahon. Baul daw yon, sabi ni Riley. Tinanong ko siya kung anong mga laman nun. Hindi rin daw niya alam. Na-curious kami, kaya hinila namin yung baul palabas sa ilalim ng kama. Wala namang kandado, kaya madaling nabuksan ni Riley. Pero pagbukas niya, pumulaga sa amin yung napakaraming insekto. Nakakapangilabot, Sir Neb, kasi kakaiba yung mga insektong yon. Parang malalaking bangaw o bubuyog na nagliparan palibot sa amin. Nataranta kami ni Riley. Ang sakit mga gat ng mga insekto. Ramdam na ramdam ko. Tapos nakita kong nagdurugo yung kagat sa braso ko. Sa sobrang takot ay napasigaw ako ng malakas. Kaya yung mga kamag-anak nila nagpuntahan doon sa kwarto kung nasaan kami. Galit na sinara ng lola niya yung baol at sinabihan akong pakialamera. Kahit yung apo naman niya ang nagbukas nun. Yung mga insekto unti-unting nawala. Pero ang dami kong naging kagat sa braso, kamay at likod. Ganon din yung boyfriend ko. Yung mga tao, Sir Neb, natahimik lang. Para bang may ideya sila sa kung ano ba yung mga insektong yon. Ginamot kami ng tiyahin niya. Dahil sa nangyari sa amin, Sir Neb, naniwala na talaga akong mambabarang yung lola niya.
kung ano pa yung mga gamit na kasama doon sa baul. Hindi ko na nakita kasi nga nataranta na kami sa paglabas ng mga insekto. Buti na lang Sir Neb at hindi naman nagpeklat yung mga kagat sa akin. Nadaan sa mga pamahid. Pero yung pangyayaring yon, parang peklat na nagmarka sa isip ko. Kamusta po kayo, Sir Nebkero? Ako po si Andy ng Mindanao. Pero dito na po ako nakapag-aral sa Pasay. Dito rin po ako nagkaroon ng nakakatakot na karanasan. Nangyari po nung babangluksa namin sa pinsan kong namatay. Bali yung tiyahin ko pong taga Pasay, siya yung kumuha sa akin sa Mindanao at siyang nagtaguyod sa akin. Biyuda na si tita at meron siyang 2 anak. Isang babae at isang lalaki. Yung lalaki si Arman, kaedad ko, at yung babae naman mas bata ng 3 taon sa amin, si Rebecca. Kapalit ng pagkupkup sa akin ni tita ang pagtulong ko sa kanila sa tindahan. Maayos ang lahat hanggang sa nangyari ang hindi inaasahan. Magkasama kami ni Arman na nagpunta sa isang birthdayan. Angkas niya ako sa motor niya. Sa ganoong okasyon hindi maiiwasan ang inuman. Sir Neb, aminado ako na iisang babae lang ang natipuhan namin ng pinsan ko. Andun din yung babae sa birthdayan kasi tropa niya yung may birthday. Nakita ni Arman na magkausap kami. Doon na siya nagsimulang magselos nung gabing yon. Palibhasa nakainom na kami pareho kaya pareho ring naging mainit ang hininga namin sa isa't isa. Lumayo kami sa mga tao at saka kami nagpalitan ng masasakit na salita at sa huli ay nagkasuntukan din. Inawat kami ng mga nakakita. Dahil sa nangyari iniwan ko yung pinsan ko at umuwi ako ng mag-isa. Nag-commute na lang ako. Mahimbing na yung tulog ko nang gisingin ako ni tita. Si Arman daw na aksidente sa motor. Siyempre pa nagulat ako sa balitang yon, Sir Neb. Kahit nag-aaway kami paminsan-minsan ni Arman, hindi ko naman gugustuhin na may mangyaring masama sa kanya. Ganun na lang yung panlulumo ko nung malaman kong hindi na siya na-revive. Awang-awa ako sa tita ko at sa pinsan kong si Rebecca. At syempre may guilt akong dinadala sa dibdib ko dahil nga sa pagtatalo namin bago mangyari yon sa kanya. Yung buong taon mula nang mawala siya, hindi ako pinatahimik ng konsensya ko. Sa pagbabangluksa namin kay Arman, nilapitan ako ng tita ko at sabi niya gusto raw niya na ako ang tumanggap ng mga naiwang gamit ni Arman, pati yung mga damit. Meron kasing pamahiin na sinusunod na kapag hindi pa nakakapagbabangluksa ay hindi pwedeng ipamigay ang mga gamit ng namatay. Kapag naka1 taon na ay tsaka pa lang pwede. At ayun nga, ayaw ng tita ko na sa iba pa mapunta. Kaya pinilit niya sa akin ang mga yon kahit na ayaw ko. Sir Neb, kinagabihan nung babangluksa, ewan ko kung ba't di ako makatulog. Naiisip ko si Arman. Naisipan kong tignan yung mga damit niyang binigay sa akin ni tita. Sinukat ko yung mga yon. Nung sinukat ko na, nangilabot ako. Dahil pagharap ko sa salamin ay hindi sarili ko ang nakita ko, kundi si Arman. Walang emosyon yung mukha niyang nakatingin sa akin. Hindi ako makagalaw, Sir Neb, ni hindi ko mabaluktot yung tuhod ko. Para akong na-estatwa nung nakita ko yung pinsan ko sa harap ng salamin. Ako yung nagsukat ng damit, pero siya yung nakita kong may suot nito sa harapan ng salamin. Sa isang iglap ay nawala rin naman siya sa paningin ko. Pero yung takot sa dibdib ko ay hindi nawala. Nangilabot talaga ako kaya dali-dali kong hinubad yung polo shirt niya. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng pagpapakitang yon ni Arman. Ayoko na ulit yun makita kaya hindi ko na sinuot yung mga damit niyang binigay ni tita. Tinago ko na lang sa aparador ko. Ayoko rin naman kasing ibalik kay tita dahil baka sumama pa yung loob niya. Sa ngayon, Sir Neb, 2 taon na ang lumipas
Pero hindi ko pa rin ginagalaw yung mga damit ni Arman. At ang nangyaring yun sa akin, kahit isa ay wala akong pinagsabihan, lalo na kay tita. Good morning po Sir Neb at sa ating mga kapasta. Tawagin niyo na lang po akong Elizabeth. Sana po Sir Neb ay mapili mo ring inarate ang kwento ko na totoong nangyari sa akin sa loob ng isang sementeryo. Sisimulan ko po ang kwento sa kaibigan kong si Ana. Mag-best friend po kami kahit magkaiba totally ang personality namin. Ako po sobrang seryoso kong tao, samantalang si Ana ay joker, happy-go-lucky, mahilig mang prank. Pero sa kabila po noon ay nag-click kami sa isa't isa. 10 years na kaming mag-best friend nung mauna siyang kunin ng Panginoon. Nagkasakit siya at yun ang naging dahilan ng maaga niyang pagkawala. Mula nung mawala siya Sir Neb, daig ko pa ang namatayan ng isang tunay na kapatid. Ganun ko kasi siya kung ituring, parang kapatid na rin. Para hindi ko siya masyadong maisip, sinubsob ko yung sarili ko sa trabaho, to the point na nakakalimutan ko na ring dalawin ang puntod niya. Nung babang luksa niya, nataon na wala akong pasok sa trabaho, kaya umaga pa lang nagpunta na ako sa sementeryo. May bitbit akong bulaklak at kandila. Sir Neb, natigilan ako sa paglalakad papasok doon sa loob ng sementeryo. Kasi para akong biglang nagka-amnesia. Hindi ko maalala kung nasaan yung puntod niya. Siyempre alam na alam ko yun. Ilang beses na rin akong nakadalaw sa kanya mula nung mamatay siya. Pero nung puntahan ko yung inaakala kong puntod niya, wala roon. Ibang puntod ang nasa lugar na yon. Nagpalinga-linga ako. Ba't ganun? Hindi ko maintindihan. Naglakad pa ako. Baka ako nakalimutan ko lang talaga. Baka nagkamali lang talaga ako ng puntod na pinuntahan. Pero sobrang kakaiba Sir Neb. Kasi parang paulit-ulit lang yung lugar na napupuntahan ko. Nahihilo na nga ako nun. Para akong namamaligno. Inisa-isa ko talagang basahin yung mga pangalan na nakalagay sa bawat puntod. Hanggang sa napagod na ako. Umiiyak akong naupo sa batuhan. Napabulong na lang ako kay Ana. Sabi ko, sorry sa mga panahon na hindi ko siya napuntahan. At sorry din kung hindi ko maalala kung nasaan yung puntod niya. Habang umiiyak ako, napatingin ako sa isang puntod. At dito Sir Neb, may naaninag akong babaeng nakatayo. Tapos nakarinig din ako ng mahinang pagtawa. Sa totoo lang natatakot na ako ng mga sandaling yon. Pero para bang may nag-utos sa akin para sundan yung babae. Nakailang liko siya habang nakasunod ako sa likod niya. Pagbaling niya sa isang puntod, bigla na siyang nawala. Napatingin ako sa puntod na nasa harapan ko. Ganun na lang yung gulat ko Sir Neb. Dahil yun na nga ang puntod ni Ana. Pakiramdam ko, pinagtripan ako ng kaibigan ko. Nagawa pa rin niya akong biruin ng ganun kahit nasa kabilang buhay na siya. Kung paano nangyari, hindi ko talaga masabi Sir Neb. Mas napaiyak pa ako habang nilalapag ko yung bulaklak at sinisindihan yung kandila. Sabi ko, wag na niyang uulitin ng ganoong biro sa akin dahil mababaliw talaga ako sa nerbiyos. Dahil matagal akong hindi dumalaw sa kanya, kaya napakarami kong kwento habang nakatitig ako sa puntod niya. Habang nandun nga ako, nangilabot pa ako kasi biglang lumamig yung paligid. Pero hindi naman na ako natakot kasi nararamdaman ko yung presensya ni Ana sa paligid. Alam kong nandun lang siya at nakikinig sa mga kwento ko. Pag alis ko sa sementeryo, dumiretso na ako sa kanila kasi may padasal ang mama niya para sa kanya. At doon kinuwento ko sa nanay niya yung mga nangyari. Nagtawanan na lang kami. Palabiro talaga si Ana.
Magandang araw po sa inyo mga kapasta at Sir Neb Quero. Ako po si Janet ng Caloocan. Sir Neb, ilang beses ko pong pinag-isipan kung ibabahagi ko ba itong kwentong ito o wag na lang. Sa huli nag-decide ako na i-share na rin kasi baka kahit papano sa pamamagitan ng pagbabahagi ko nito sa iba ay mabawasan ang bigat sa dibdib na dinadala ko hanggang ngayon. Ganito po kasi ang nangyari, Sir Neb. Babang luksa namin noon sa asawa ko. Umaga pa lang hinihintay ko na yung pagdating ng anak kong pangalawa. 3 po yung anak naming mag-asawa. Yung panganay ko si Sheena, 30 anyos, kasama namin sa bahay. Yung pangalawa si Glenn, 26, nagtatrabaho sa isang call center at nagdo-dorm. Yung bunso namin si Sherry, nag-aaral pa ng college, kaya nasa poder pa rin namin. Bali si Glenn lang ang hindi namin kasama sa bahay. Nung gabi bago yung babang luksa ng tatay niya, tumawag sa akin si Glenn at sinabing uuwi siya kinabukasan, kaya wag daw akong mag-alala. Darating siya sa babang luksa ng tatay niya. Kinabukasan nga, maaga pa lang ay tinatanong ko na yung mga kapatid niya kung tumawag na ba siya at kung anong oras siya makakauwi. Sabi ng panganay ko, hindi raw tumawag. Pero nag-chat daw sa kanya at sinabing malilate lang ng konti pero darating pa rin. Nung tanghali na, hindi na nila makontak. Pero sabi ng mga anak ko, wag daw akong mag-alala kasi sinabi naman ni Glenn na uuwi siya. Pag sinabi nun na uuwi ay uuwi talaga siya kahit anong mangyari. Nagsimula na kaming magdasal nung bandang hapon pero wala pa rin si Glenn. Inisip ko na lang yung sinabi na malilate nga raw siya. Habang nagro-rosaryo na kami ay napanatag na yung loob ko dahil nakita ko si Glenn sa pintuan. Tumango siya sa akin at ngumiti. Nginitian ko rin dahil nga nagdarasal pa kami, kaya sinenyasan ko na lang siya na maupo na. Tapos tinuon ko na ulit yung pansin ko sa pagdarasal. Nung hindi ko nakitang lumapit yung anak ko, nilingon ko uli siya pero wala na siya sa pintuan. Naisip ko baka nagpunta muna sa kusina. Gutumin kasi yon sa lahat ng mga anak ko. Baka nagutom sa biyahe o nauhaw kaya sa kusina muna dumiretso. Pero natapos yung dasal na hindi na lumapit sa amin si Glenn. Sabi ko sa ate niya, tawagin na. Sabi naman ng ate niya, wala pa raw si Glenn. Hindi kako, baka nasa kusina lang. Sumingit sa usapan namin si Sherry at sinabing wala sa kusina si Glenn dahil kakapasok pa lang niya roon para kumuha ng tubig. Pinatignan ko sa kwarto niya, baka nagpapalit lang ng damit. Sumunod naman si Sherry pero pagbalik nito, sinabi niyang wala rin doon si Glenn. Doon na ako kinilabutan, Sir Neb. Pinahanap ko sa kanila si Glenn sa lahat ng sulok ng bahay. Pati sa labas, baka kasi may binili lang. Hindi ako pwedeng magkamali. Kitang kita ko nung dumating si Glenn. Tinanguan at nginitian pa niya ako nung nakatayo siya sa pintuan. Habang patuloy siyang hinahanap at pinagtatanong ng mga kapatid sa kapitbahay, nagmamadaling nilapitan ako ni Sheena at sinabing ihanda ko raw ang sarili ko sa malalaman ko. Tapos inabot niya sa akin ang cellphone. May babaeng nagsasalita roon na kaibigan daw ni Glenn. Ang sabi, natagpuan daw si Glenn na wala ng buhay sa kwarto nito. Sir Neb, hindi ko nakayanan ng balitang yon. Sa araw pa mismo ng pagbababang luksa namin sa tatay niya, doon pa nawala ang anak ko. Nanginginig yung katawan ko at nahimatay ako. Nung mahimasmasan na ako ay paulit-ulit kong binalikan sa isip ko yung pagkakita ko kay Glenn sa pintuan habang nagdarasal kami. Walang-wala sa isip ko na isa na lang yung kaluluwa. Kasi hindi siya mukhang multo. Para lang siyang normal na tao. Buhay na buhay ang itsura. Hindi pa rin ako makarecover hanggang ngayon kahit pa lumipas na ang 4 na taon. Sabi ang kinamatay niya ay overdose sa pills. Hindi ko alam kung bakit siya umiinom nun
Pero pampatulog daw niya ayon sa mga ka-dormmate niya. Sa ngayon po Sir Neb, umaasa na lang ako na kung nasaan man yung anak ko ay payapa siya at masaya. At sana rin magkasama na sila ngayon ng tatay niya. Mga kapasta, maraming salamat po sa mga nakinig. Pakilike naman po ang ating video at subscribe na po yung mga hindi pa nakasubscribe. Batiin ko lang po ng belated happy birthday si Ma'am Donchin Peñas. Nung isang araw pa dapat kaso pre-recorded lang kasi yung mga upload natin nung nakaraan. Ngayon lang ako ulit nag-record ng bago. Kaya ayun, belated happy birthday po Ma'am Donchin Peñas. Happy listening po sa inyo. Anyways, yan lang po ang episode natin para sa araw na ito mga kapasta. Muli po, ako po si Neb Quero. Magandang gabi po sa inyong lahat.